natin. Kita niyo na po ba dyan? Okay, mauna ako. Sumunod po kayo sa pagbasa. Pagdating sa 10, sabay-sabay po tayo. Okay? And there went a man of the house of Levi and took to wife a daughter of Levi. And the woman conceived and bare a son, and when she saw him that he was a goodly child, she hid him 3 months. And when she could not longer hide him, she took for him an ark of bulrushes and daubed it with slime and with pitch, and put the child therein, and she laid it in the floods by the river Zurich. And his sisters stood afar off to read what would be done to him. And the daughters of Pharaoh came down to wash herself at the river, and her maidens walked along by the riverside. And when she saw the ark among the floods, she sent her maid to fetch it. And when she had opened it, she saw the child, and behold, the babe wept. And she had compassion on him, and said, This is one of the Hebrews' children. And said his sister to Pharaoh's daughter, Shall I go and call to thee a nurse of the Hebrew woman, that she may nurse the child for thee? And Pharaoh's daughter said to her, Go. And the maid went and told the child's mother. And Pharaoh's daughter said unto her, Take this child and nurse it for me, and I will give thee thy wages. And the woman took the child and nursed it. Sabay-sabay po tayo. And the child grew, and she brought him unto Pharaoh's daughter, and he became her son. And she called his name Moses. And she said, Because I drew him out of the water. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, muli sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa inyong mga salita, Panginoon, pagbubulay-bulayan, pag-aaralan namin, Ama. Hihingi kami, Panginoon, ng kapatawaran, Panginoon, kung kami, Panginoon, ay magkasala sa isip, sa salita, sa gawa, Panginoon. Sinasadya, hindi namin sinasadya. Hindi ito maging hadlang, Panginoon, upang kami, Panginoon, natuto, Panginoon, sa umagang. Salamat ng muli. Sa umagang ito, kayo po, Panginoon, magbigyan ng kapurihan. Maraming salamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay. Introduction. Okay. Today we honor women who may not always stand in the spotlight, but whose prayers, sacrifices, and faith shape generations. Okay? Ngayong araw na to, ay inaalala natin ang ating mga dakilang ina. Okay? Kahit na sila ay hindi nandun sa spotlight, hindi sila ay tumatayo sa pulpito, okay? Ay sila naman ay tahimik na nananalangin, nagsasakripisyo, at nagtitiwala para hubugin ang ating mga susunod na henerasyon. Sino pa yung mga susunod na henerasyon? Mga matatanda. Matatanda mo yung susunod na henerasyon? Yung mga bata, siyempre. Okay? There is one mother in the Bible whose name is, hindi siya nabasa, wala tayong nabasang pangalan. Sa Exodus 20, palagi nang sinasabi doon, the woman. Okay? And she, ganoon lang, hindi pinapangalanan sa Exodus 20 kung sino yung nanay ni Moses. Alam natin, yung pinakahuling-huli doon, si Moses yung bata na pinaagos sa Nile River. Okay? At kilala natin si Moses. Anong bang ginawa ni Moses? Sinalaya. Hindi kinain ng leon. Anong ginawa ni Moses? Pinalaya niya ang Israelita sa land of bondage sa Egypt. Bibira yun, ano?
Kung baga sa mga bayani natin ngayon, bayaning-bayani yun. Okay? Aalisin mo. Kasi mga bayani natin dito, pinagtatanggol kung nasaan tayo. Tama? Siya, ang ginawa niya, imbis na pagtanggol yun, kung nasaan tayo, ang ginawa niya, inalis niya tayo doon at ilagay niya tayo kung saan ang pangako ng Panginoon para sa kanila. Okay? Iba yun. Iba yung anong yun. Ano? Mahirap yun. Yung pagtatanggol mo yung sarili mo, okay pa yun. Medyo madali pa yun. Kung nandito tayo, sige, pagtanggol natin, mag-training tayo. Na? Sila doon, nandun sila, alipin sila, tapos ang gagawin ay aalis sila doon para ilagay sila kung saan gusto ng Panginoon ilagay sila sa, and that is the promised land. Sa lugar ng pangako. Ang pangako ng Diyos. Katayuan nila. Okay. Open overlook. Hindi natin nakikita yun. Wala. Di nga pinangalanan eh. Di ba? Hindi nga pinangalanan na mother of Moses. Ganun lang palagi eh. Okay? Pero makikita natin sa scripture, pinangalanan siya. Hindi lang doon sa tagpong yon. Okay? Basahin natin sa Exodus 6:20. Puntahan nyo Exodus 6:20. Kung napangalanan nga siya. Okay, may dalawang instances, pinangalanan talaga siya. Okay. Yan daw yan. Kita nyo na. Exodus 6:20. Okay, basahin natin. And Amram took him Jochebed, his father's sister, to wife, and she bare him Aaron and Moses, and the days of the life of Amram were 137 years. Okay? Yan, pinangalanan ngayon siya si Amram, yung kanyang asawa, si Jochebed, yung asawang babae. Okay? And she bare him, yan, pinangalan, sigurado na si Jochebed yun kasi ang anak niya si Aaron, si Moses at si Miriam. Hindi ba si Miriam? Wala eh. Dalawa lang yung pinangalanan. Ano? Sons of Aaron and Moses. Bibira naman yun. Ano? Hindi naman siguro nakakalito yun. Di ba? Okay. Tingnan pa natin sa isa pang verses sa Bible na pinangalanan pa rin siya sa Numbers 26:59. Okay. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers. Fourth book ng Bible. Okay, punta natin sa Numbers 26:59. Tama ba? Sa Numbers 26:49 ang tinatawag ko. 59. Okay, basahin natin. And the name of Amram's wife was Jochebed, the daughter of Levi, whom her mother bare to Levi in Egypt, and she bare unto Amram Aaron and Moses and Miriam their sister. Kompleto na yung kanilang family. No, si Amram, yung kanyang asawang babae si Jochebed, si Moses, si Aaron, at saka si Miriam. Si Miriam yung pinakamatanda, sumunod si Aaron, sumunod si Moses. Si Moses, yung panahon na yun, no? Ano natin, isa-isayin natin yun. Naunahan ko yung sarili ko. Okay? She did not preach sermons. Hindi nagpipreach ng sermon si di ba? Nasa background lang palagi si Jochebed. Okay? She did not lead armies. No? Hindi siya katulad ni Deborah. No? Mainstream yun, no? But she raised a deliverer. Okay? Siya ay nagpalaki ng isang lingkod ng Panginoon. And today we will see this truth. Okay? You don't have to be famous to be faithful. Okay? And faithful mother changed the world. Okay? Hindi mo kailangan nandun sa pinaka-limelight, parang kulang ka sa pansin. Di ba? Hindi yung palaging party ng anak mo, ikaw yung pinakamagandang bihis.
Nakikita niyo yun? Sa graduation, sino yung mga bongga doon? Nanay, di ba? Bakit ganun? Di ba? Kumukuha ka ng atensyon, para kang kulang sa pansin. Di ba? Totoo yun, nangyayari yun, di ba? Si Jochebed, hindi siya ganun. Okay? Hindi niya wala kang makikita sa Bible na ganun. No? Kay Jochebed. Okay? Wala namang nasabi. Pero in that case, makikita natin yung prinsipyo. Okay? Okay, dumiretso tayo. Ito na tayo sa ating unang puntos. Our first point. A mother who trusted God is fearful in fearful times. Okay? Jochebed lived during oppression, yet she chose faith over fear. Okay, tingnan natin yung mga instances na yan sa Exodus 2:1-3. Sabi dyan, and the woman conceived and bare a son, and when she saw him, that he was a godly child, she hid him 3 months. Okay? Yung panahon na to, they are on oppression. Okay? Merong king nag-arise, hindi nakilala si Joseph. Si Joseph, kilala natin, anak yan ni Jacob, na binenta ng mga kapatid niya, no? Actually, gustong patayin, binenta na lang siya sa mga saan siya binenta. Si Ishmaelite, binenta naman si Joseph sa Egypt. Okay, kay Potiphar. Okay? Ngayon ang kwento, di ba? Si Joseph ginamit mightily ng Panginoon. Okay, alam niyo yung kwento ni Joseph, no? Na naginip yung hari, no? Merong, ano ba to, corn, at saka merong cow, no? Yung pat at saka lean cow. Meron naman yung corn, blasted, no? At saka yung maayos na corn. Ngayon, na-interpret ni Joseph ng maayos yun, at si Joseph ay binigyan ng posisyon, okay? O kapangyarihan next to the king. Okay? From prison to next to the king. Ang ganda ng kwento yan. Alam na natin yan. Kwento na natin yan. Si Joseph ay ginamit ng Panginoon upang ang sangkatauhan ng panahon na yon, dahil tagutom, ay maligtas. Yung lahi ni Jacob at yung mga Egyptians at yung mga karatig na bansa doon. Kasi magugutom sila. No? Lumipas yung panahon, merong nag-arise na hari na hindi kilala si Joseph. Okay? Ang ginawa ng hari na yan, nakita nila na ang mga Israelites ay dumadami at mas makapangyarihan pa sa kanila. Kasi ang daming anak, no? Mabunga sila, no? Kaya makikita natin doon, pagka dumadami tayo dito, mabunga yun. Nagkakaroon ng mga baby, heritage nga yun sa Panginoon. Okay? Kailan kayo magkaka-baby? Pag kinasal na. Okay? Pag kinasal na kayo, no holds barred. Wala nang pipigil sa inyo para magkaroon ng anak. Okay? Huwag kayong iinom ng pills. Yan yung ano ng mundo para pigilan kayo. Kung ano-ano man sinasaksak dyan. Inilalagay sa para hindi kayo makabuo. Yun ang ginagawa ng mundo ngayon. Pero tayo, hindi tayo naniniwala doon. Okay? Naniniwala tayo na ang anak ay heritage ng Panginoon. Biyaya yan ng Panginoon. Sabi ko nga kanina, maraming mayayaman gustong magkaanak, hindi nagkakaanak. Okay? Kahit na anong gawin na, gagastos pa ng milyon-milyon para lang magkaroon ng anak. Nilalagay sa test tube yung baby. Nilalagay sa sa frigidaire, no, di ba daddy? Mga frigidaire na ginagawa nila din yung mga ganun. Nilalagay nila yung mga kanilang mga seed. O test tube baby, yung kanilang sperm at saka yung mga egg cells. Nilalagay nila doon, tapos preserve yun. Tapos pinaghahalo yun sa ilalagay doon sa ng womb ng bata. Yung iba sa ibang babae. Okay? Pero sila, mapalad sila kasi okay, pag mag-asawa ka, that's pleasure. Dapat ginagawa yun talaga ng dalawang mag-asawa para tayo ay dadami. Okay, hindi kami magkakaroon ng Jamie, Jana, Johan, Joshua na nagtingin na lang kami ni Ma'am Johan. Alam natin yun. Okay? Biyaya yan ng Panginoon.
Tama? Darating kayo dyan kung sa takdang panahon. Pero pag wala pa kayong asawa, si Kuya Angie at saka si Ate Len, may biyaya sila ng Panginoon. Diba? Okay, now in that case, balik tayo. Okay, nandyan sila, no? Nasa gitna sila, dumami na sila, yung mga Egyptians na inggit na sa kanila na kapag baka kalabanin tayo nito. I-oppress natin sila. Okay? Baka kalabanin tayo, dumami yan, mas malakas pa sa atin, ang gagawin yan, pwede yung mag-rebelde sa atin, patay tayo. Okay? Napaka-wicked na pag-iisip. Tama? Ayan, kung dumami, maganda nga yun, mas maraming magiging worker, mas maraming gagawa. In that case, baliktad yung kanilang isip. Iba yung kanilang pag-isip. Ang ginawa, para mapigilan ang kanilang pagdami, sinabihan yung mga midwives, yung mga nagpapaanak, na patayin yung mga anak ng mga, lalo pag lalaki yan, patayin. Yung babae, okay lang. Pag lalaki, kaso lang nga, lalakas daw yung mga babaeng Israelites, hindi nakakatulog. Hindi na, pag nanganga, tulog na yan, pag nanganga, sila gising na gising, uy, alam nila kung ano nangyari. Eh hindi mapatay-patay. At maganda doon, yung mga midwives may takot din sa Diyos. Okay? Yan yung kanilang sitwasyon. Okay? Hindi, ngayon mapatay ng mga midwives kasi sumusunod sa Panginoon at malalakas yung mga babaeng Israelita. Ang ginawa ng hari, patayin lahat ng mga bata na 2 years old pa baba. Right. So, yun ang sitwasyon nila. Okay? Yun yung sitwasyon nila. Fearful yung sitwasyon na yun. Imagine nyo kung mangyari sa atin yun. Pag magkakaroon ka ng anak, ngayon sa ibang mga country, nangyayari yan, one child policy. Pagka nagkaroon ka na ng anak, isa na lang yun. Hindi ka na pwedeng magkaroon ng anak. Pag nagkaroon ka ng anak, papatayin yun. Ia-abort. Forced abortion. Kita niyo yun na papalabas sa yung isang senator, tinatanong yung isang doktor, nag-abort na doktor. Di ba? Pinapaliwanag niya kung ano yung mga method, kung paano pinapatay yung bata sa womb. Okay, napanood niyo yun? Hindi, papanood din yan. Maganda yun. Tinatanong niya. Okay? Tama ba itong ginagawa mong ganito? Ito ba yung mga procedure? Hinahati-hati mo, bata pa lang, hinahati-hati mo sa loob yung no? Tapos naglalagay ka ng gamot, tapos dahan-dahang mong pinapatay. Pag napatay na, sasaksyonin mo. Parang parang bobombay mo yung higop. Ganun, ginapaliwanag niya. Ganun ang nangyayari ngayon. Ngayon sa panahon ni Jochebed, ganun ang pangyayari. Pag nagkaroon ka ng anak, patay. Iahagi sa Nile. Iahagi sa ilog. Okay? Sabi dyan, and the woman conceived and bare a son. Naku, laking problema. Nabuntis at meron siyang nanganak ng lalaki. And when she saw him that he was goodly, he hid him 3 months. Okay? Ang utos patayin, anong ginawa niya? Tinago 3 months. Okay? Paano mo itatago ang isang Eliza ng 3 months na hindi mo maririnig? Paano natin itatago yan? Iskatchet ang narinig. Hindi ko alam paano nila tinago. Siguro meron silang underground or something. Nagtiwala sila sa Panginoon. Bakit wala si Jochebed? Ang tagal-tagal hindi ko na nakikita. Normally may magtatanong. Kasi maglalaki yung tiyan mo nun eh. Di ba? 9 months mong dadalhin yun. Tapos, 3 months na daw. Tatago mo pa. Imagine mo paano nila ginawa yun. Pagtitiwala sa Panginoon. Hindi mo magagawa yun nang walang tulong ng Panginoon. Kasi ginagawa mo yung kalooban ng Panginoon. Hindi mo pinapatay yung bata na inutos lang kung sino mang Poncio Pilato. Kung sino mang hari, kung sino mang pero. Hindi mo papatayin ng isang bata.
Kung sino man ang nag-utos. Maski minsan, no, wag naman sanang mangyari sa atin. Okay? Iutos mo sa girlfriend mo, patayin yung anak niyo. Or iutos ng magulang ng kung sino man na patayin yung anak niyo. Okay? Wag naman sanang mangyari yan. Okay? Ayaw natin yan. Hindi yan kalooban ng Panginoon. Ang kalooban ng Panginoon, ang baby ay mabubuhay at lalaki at maglilingkod sa Panginoon. Okay, tayo. Exodus 1:22, pero charge all his people, everyone that is born, ye shall cast into the river. Yan, sa Exodus 1:22. Lahat ng mga lalaki after son yan, no? Every son that is born, ye shall cast into the river. Ibabato sa river. Okay, anong pag binato ang bata sa river, anong mangyayari? Lalangoy. Si Jared, pag inagis ko sa river, mabubuhay kasi marunong na lumangoy. Pero pag hindi marunong lumangoy, mamamatay. Okay. Hebrews 11:23, by faith Moses, when he was born, was hid 3 months of his parents, and they were not afraid of the king's commandment. Hindi natakot si Jochebed at saka si Amram. Hindi sila natakot. Nakakatakot ba yun? Nakakatakot yun. Every time may kakatok sa pinto mo, every time may tatawag sa pangalan nyo, mangangamba ka nun. Tago mo na siya. Si Eliza, paano natin tatawag si Eliza? Eh parang meow pusa yun. Ang nagsalita. O si Shana, pag hindi natin matatago si Shana. Pag kumanta, bibirit at si Shana. Ang hirap nun. Yan na. Hindi natin... Si Richie, matatago mo ba si Richie? Si Jared, matatago mo ba? Ang ingay-ingay yan. Hirap nun, di ba? Pag ang bata nagutom, iiyak yan. Mababantayan mo, dapat hindi magugutom. Tama? Dapat hindi iihi. Ang diaper kasi pag umihi, pag may pupo, iiyak na naman. Imagine mo anong mangyayari. Di ba? Sabi dyan sa Psalms 27:1, the Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? But sino daw ang katatakutan natin kung tayo magtitiwala sa ating tagapagligtas, ang ating ilaw at tagapagligtas? Sabi sa Isaiah 41:10, fear thou not, for I am with thee. Okay, ba't tayo matatakot? Nasa atin ang Panginoon. Okay? Trust in the Lord with all thine heart. Alam natin yan sa Proverbs 3:5-6. And lean not into our own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Psalms 56:3. What time I'm afraid, I will trust in Thee. Kung kailan ako takot, saka ako magtitiwala sa iyo, Diyos. Okay? Ano bang ating may iwan kayo sa bahay niyo, mag-isa lang kayo. Takot na takot, pumunta pa kayo sa kabilang bahay. Kasi natatakot kayo dun sa bahay niyo. Bukid. Punta bukid. Si Julia. Aray ko. Okay? Huwag tayong matakot. Kung kailan tayo natatakot, saka tayo magtiwala sa Diyos. Okay? Sabi dyan sa Joshua 1:9, be strong and of good courage. Magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Okay. Sa 2 Timothy 1:7, for God hath not given us the spirit of fear. Okay, ito yung ganda yan. Diretsuin natin yan. Basahin natin yan. Sa 2 Timothy 1:7. So yan, for God, nandiyan na kayo, 2 Timothy 1:7. Okay, let's read. For God hath not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. Okay, ganda. Hindi tayo binigyan ng spirito ng pagkatakot o pagiging takot.
Sabi sa Bible, isa lang ang katakutan mo, yung pwedeng pumatay ng kaluluwa at ng katawan. Pero kung katawan lang. Di ba? But of power and of love and of sound mind. Okay? Sabi diyan sa Psalms 118:6, the Lord is on my side, I will not fear. Okay? Sino daw nasa kasama natin? Pag gumagawa ka ng mali, matakot ka. Pero pag gumagawa ka ng tama at kalooban ng Diyos, huwag kang matakot. Okay? Sabi dyan, Jochebed teaches us that faith is not the absence of fear. Hindi naman talaga nawawala ang takot eh. Pero, it is trusting God despite fear. Parang sinabi mong ano ba to? Courage. Courage, hindi yan absent of fear. Okay? Talaga may takot, pero nilalabanan mo yung takot. Okay, bakit? Kasi meron kang kasama. Hindi ka nag-iisa. Okay? So dyan, the Lord is on my side, I will not fear. Okay? Pero pag mali yung ginagawa mo, hindi mo masasabing the Lord is on my side. Okay? Pag nabubuhay ka sa kasalanan, hindi mo masasabi na kasama ko ang Diyos. Okay? Masasabi mo lang yan pag tunay ngang kasama mo ang Diyos. First point, the mother who trusted God is fearful in fearful times. Okay? Yan si Jochebed. Second point, pangalawang puntos, a mother who gives her child to God. Okay? Jochebed released Moses in God's hand. Okay? If we go to Exodus 2:3, she took for him an ark of bulrushes and she laid it in the floods by the river brink. Kung nanay ka, normally hindi mo pababayaan ang iyong anak. Tama? 3 months old. Okay? Kunyari si Eliza, 3 months pa lang. Ang gagawin mo, gagawa ka ng basket. No? Siyempre, iyan mo yun. Poprotekta mo yung basket na hindi, pag nilubog mo sa tubig, hindi siya papasukan ng tubig. Di ba? Tapos ilalagay mo ngayon si Eliza doon sa loob ng basket. Tapos papaanudin mo. Sinelas nga na kang paanudin eh, di ba? Naglaro na sa ilog. Yung sinelas mo, try mo paanudin sa ilog. Bilang ka lang ng 10 seconds, gusto mo nang habulin yun eh. Bata pa kaya, papaanodin mo sa ilog. Imagine nyo. Okay? Pero si Jochebed, ready na siyang ibigay si Moses sa Panginoon. Okay? Yung mga nanay natin, di ba ganyan eh. Minsan pinapabayaan tayo, kala natin, wala na silang pakialam sa atin. Okay? Pinapabayaan minsan tayo ng nanay natin para matuto tayo. Makahilubilo, makitungo, okay, makisama, okay? Wala namang pakialam sa akin nanay ko eh. Kala mo lang yun. Okay? Aso nga eh, mawala, hinahanap eh, tao pa kaya. Imagine mo aso hinahanap. Ang sa amin, may nawalang aso, no? 10,000 pa eh, para makita lang yung aso. Eh, pag si Rapi nawala, ay wala, bahala na yan. Ganun ba? Hindi ganun yun. Kala mo lang. Kala mo lang. Okay? Aso nga may 10,000 na pabuhay. Eh kaso walang 10,000 si Ate Mark. Okay. Kala mo lang yun. Okay? Sabi sa isang, actually galing ito sa ano no, malilimutan ba ng anak, ng ina ang anak na galing sa kanya? Saan natin makikita yan?
Isaiah yun eh. Hanapin na natin yun. Hanapin nga. Ganda yun. Okay. Isaiah 49. Isaiah 49:15. 49:50. Kanta yan eh, di ba? Hindi na lang natin kinakanta kasi ginamit yan ng sanlibutan. Isaiah 29, 49. 49, 15. 49:15. Basahin po natin. Can a woman forget his suckling child, that she should not have compassion on the son of her womb? Ye, they may forget, yet will I not forget thee. Kalimutan, pero matindi ang ano dito. May ina-example ng Panginoon na hindi tayo makakalimutan ng Panginoon. Eh, lalo, ina rin. Yung ina nga, hindi niya makakalimutan, lalo na ang Diyos. Okay? Punta natin sa 1 Samuel 1:27-28. 1 Samuel 1:27-28. 1 Samuel 1:27-28. Basahin natin. For this child I pray, and the Lord hath given me my petition which I asked of him. Therefore also I have lent him to the Lord. As long as he liveth, he shall be lent to the Lord, and he worshiped the Lord there. See? Sino to? Si Hannah to. No? Si Hannah, Kay Sam. nananalangin siya, no? Nakita niya si Eli, di ba? Si Eli, napagkamalan siyang lasing, kasi umiiyak na siguro, ang tindi ng pag-iyak ni Hannah. Makita na kayo ng lasing na umiiyak. Ganun, siguro, na ganun ang pagkaka-interpret ni Eli sa pag-iyak ni Hannah. Kaya sinabi niya, "Oy, woman, lasing ka ba?" Sabi niya, hindi ako lasing kasi sinasabi ko lang yung nararamdaman ko sa Panginoon. Ang gusto niya magkaroon ng anak. Okay, mahirap ba magkaanak? Si Hannah, mahirapan magkaanak. Mapalad yung mga nanay na mayroong maraming anak. Okay, kaya kayo mga kababaihan, pag naging nanay kayo, ilan ang anak? Isa lang. Damihan nyo. Okay? Maraming, ganda, di ba? Marami kang palaso. Okay? Sabi dyan, for this child I pray, therefore also I have lent him to the Lord. Okay? Actually, pinahirap nga lang sa atin ang Panginoon ng mga anak. Okay? Hindi natin yan tunay na pagmamayari, kaya dapat natin silang i-let go. Okay? Yate Jamie, i-let go ka na. Sana ang dalangin ko, ang kumuha sa kanya yung taong may takot din sa Diyos. Okay? May panahon na gano'n. Ang mga anak natin, i-let go natin. Okay? Hindi natin ikukulong yan. Malaki ang sahod niyan, ikukulong ko yan. Malaki ang pakinabang ko dyan, akin lang yan. Hindi tayo pa nun. Diba? Sabi doon, let go. Okay? Let go natin. Marunong tayong magparaya. Marunong tayong mag-let go. Okay, si Jochebed, ganun din. Imagine mo, bibitawan mo yun, ano? Hindi ko alam kung ano yung feeling ng isang nanay. Bibitawan yung kanyang anak at papaanod sa river. Pero nagtiwala siya sa Panginoon. In that case, siguro yun na lang yung tanging paraan. Kasi kung makita pa siya, nakasama niya yung anak niya, maaring silang lahat mapatay. Dahil binrate nila yung kagustuhan ng hari. Ito na tayo. Sabi dyan, Lo, children are heritage of the Lord sa Psalms 127:3. Okay, panghawakan natin yan. Genesis 2:22, take now thy son and offer him. Okay, sino to? Abraham to. Okay, si Abraham,
Let's go. Pero mauna muna nag-let go doon si Sarah. Di ba? Yes. Imagine mo sasama mo yung anak ko. Hindi ko alam kung alam niya yon o hindi niya alam. May off. Pero you put them in danger. Pinapunta mo sila sa malayong lugar kasama yung tatay niya. Nagtiwala siya. He let it go. Hindi kanta yan. Eh. Romans 12:1. Present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable unto God. This is your reasonable service. Salamat po sa ulo natin yung mga verses. Luke 2:22, they brought him to Jerusalem to present him to the Lord. Okay, sino yan? Jesus. Si Jesus yan. Okay? Si Mary yan. Okay? Ecclesiastes 12:1, remember thy Creator in the days of thy youth. Ecclesiastes. Anong Tagalog ng Ecclesiastes? Lamentation, panagkoy. Ano Ecclesiastes? Ang Tagalog ng Ecclesiastes, patay tayo sa Bible. Anong Tagalog ng Ecclesiastes? Tignan mo sa ano. Ano? Ang aklat ng mga ngaral. Surat ng mga aral. Mga Mga aral. Google eh. Yung Lamentation, panagkoy. Sabi dyan sa Ecclesiastes 12:1. Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Okay? Ang pumasok yun. Okay? Remember the Creator. Okay? Matthew 19:14, suffer little children to come unto me. Okay? Ibig sabihin nun, we let go them to the Lord. Okay? Kaya kayo, pag nagkaroon kayo ng anak, magpaalam yung anak niyo, ma, pumunta ako sa camp, anong gagawin niyo? Huwag kang pumunta sa camp, baka madisgrasya ka doon. Baka hindi mo mainom yung gamot mo. Yung bimpo mo sa likod, baka hindi mailagay. Yung pulbo. Dahil mo yung isip. Let them go! Okay? Bahala ang Panginoon ang mag-train sa kanila. Maging lalaki, maging babae ng Diyos. Ano pa? Psalms 37:5, commit thy ways unto the Lord, trust also in Him. Si Jochebed, he trusted God, a mother who gave her child to God. Hindi natin mapoprotektan 100% ang mga anak natin. Ang Diyos lang ang makakagawa nun. Kaya kanina mo sila ikakatiwala? Sa Diyos. Okay? Hindi mo alam niya si Elisha kung anong ginagawa niya. Umaakit na sa pater. Hindi mo alam. Hindi naman gagawin ni Elisha. Hindi natin alam. Di ba? Ang dalangin lang natin bilang mga magulang, normally, ay protektahan sila ng Diyos. They make good decision. Palakihin natin sila, may takot sa salita ng Panginoon, may takot sa Diyos, kilala ang Diyos, nagbabasa ng salita ng Diyos, uma-attend sa church. Yun lang yung kaya natin, ano yung mga kaya natin gawin para mailapit sila sa Diyos. Okay. Huwag naman sana tayo pa yung lumayo sa Diyos. Kasi yung anak natin, hindi natin nakakakitaan ng pagbabago. Minsan, dahan-dahan, binabago yan ng Panginoon. Hindi isang bulto. Pagkatulog, pagkagising, ano na, santo na. Ano mo? Yes, yes. Pag nangyari yun, talaga. Okay? Okay. A godly mother understands. Okay? Ang 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 godly mot
My children are not mine, they belong to God. Sana pag naging tatay tayo, maging nanay tayo, ganyan na maging saloobin natin. Okay? Hindi natin sila pagmamayari. Dito lang kayo. Iikot ang inyong buhay sa aking mga palad. Investment. Gulong ng palad yun. Gulong ng Point number 3. Meron pa tayo dalawang points. Okay? A mother who influenced. Okay? Jochebed not only saved Moses, she shaped him. Okay? Yung maganda dyan. No? Ang mga nanay natin, yan ang mga number 1 na kasama natin sa bahay. Ang tatay normally nagtatrabaho, ang nanay naiiwan sa bahay. Pag nagkaasawa kayo, yan ang ideal. Yan ang gusto ng Panginoon. Okay? Okay? Pero nga, mga modern family na kasi ngayon, yan ang tinuturo sa atin. Kumikita si tatay, kumikita rin si nanay. Professional si tatay, professional din si nanay. Kung manager si tatay, senior manager si nanay. BP si nanay, BP, mas pataas. Okay? Sana ganon. Kaso lang hindi eh. May ano yun, may consequence yun. Pag ang nanay wala sa loob ng tahanan, sino ang mag-shape at magtuturo sa loob ng bahay? Ang tatay nagtatrabaho. Okay? Bugbog sarado yung tatay. Anong ginagawa? Nagpapanat ng katawan. Hindi lang katawan, yung iba isip lang. Parang nag-exercise yung isip. Okay? Sabi dyan sa Exodus 2:7-9, take this child away and nurse it for me, and I will give thee thy wages. Okay? Nakuha ng princess of Egypt si Moses. Ang galing ng kapatid niya, no? Kanyang bantay. Inutos ninyo ng magulang niya. Hindi yun maiisip ng bata lang. No? Yung iba nga, mga ibang kapatid nga, walang pakialam sa mga kapatid nila eh. Hindi alam kung nakakain na, kung nakaligo na, kung ano mang ginagawa doon, di ba? Pinapabayaan lang. Bahala ka dyan, basta ako gagawin ko yung gusto ko. Normally, meron yan instruction ng nanay. Okay? Pag umalis ang nanay sa bahay, nasabihan niya mga anak na mas matatanda, na alagaan niyo yung mga kapatid niyo. Tignan niyo sila. Okay? Binibigyan kayo ng responsibility. Ang nagbibigay ng instruction ng magulang. Na in that case, maganda dito, masunurin ni Miriam, sinundan niya yung course ng basket ni Moses at nakuha naman siya sa biyaya ng Panginoon. Nakita natin yung provision ng Panginoon doon. Nakuha siya ng princess, anak ni Pharaoh. Di ba? Imbis na siya'y patayin, naawa sa kanya kasi siguro ang cute-cute niya mo. Si Liza, pag nakita mo yan, kahit pagod na ka na, pag nakita mo yung smile ng bata niyan, di ba? Kung nakita ka ng smile ng bata, parang nawawala yung pagod, parang gusto mo ulit magawa ng isang building, you know? Okay? Nawawala yung pagod mo. Okay. Sabi dyan sa Exodus 2:10, and the child grew. Okay, maganda dyan. Okay, influence. Okay. Nurse, give me and I will give thee. Ang nagpalaki kay Moses ay hindi ibang tao, kundi ang nanay niya rin. Ano maganda doon, di ba? Ikaw, saan mo gustong lumaki? Yung nanay mo, hindi mo yan pinili. Hindi ka rin pinili ng nanay mo. Yeah? Sino nagpilian sa inyo? Wala. Pinili yan ng Diyos para sa iyo. Walang namili dito ng nanay. Gusto mong nanay si Queen Elizabeth. Wala nga nandito, di ba? Yaman mo sana noon, automatic. Meron kang silver spoon sa iyong bibig. Walang ganun eh. Okay? Kaya mahalin natin yung nanay natin. Pumili niyan Diyos para sa iyo.
At yung mga anak natin, pinili yan ng Diyos para sa atin. Okay? Walang ibang pumili dyan. Okay? Acts 7:20-22, Moses was learned in all the wisdom of Egypt. Okay? Kahit na ma-influential siya ng Egypt, ang unang nagturo sa kanya, yung fundamentals niya, nanay niya. Amen. Okay? Kaya yung mga nanay, okay, magbabad tayo sa salita ng Panginoon. Huwag kayong magbababad sa mga chismisan. Amen. Nasa kalye kayo palagi. Pag bukang liwayway pa lang, nasa kalye ka na. Huwag naman ganon. Kasi tayo ay mga influencer. Sino ang una nating influencer? Mga anak natin. Pag ang nanay, matalino, nag-aaral ng salita ng Panginoon, pag nagkaroon siya ng mga anak, normally magre-reflect yun sa kanyang pakikitungo at pagpapalaki sa kanyang mga anak. Kaya mga kalalakihan, pumili kayo ng mga makakaasawa na magagaling na babae. Bakit? Gusto niyo maging magaling ang anak niyo? Gusto niyo maging magaling ang anak niyo? Ano lang yan? Advantage yun. Kung saan ka pipili niyan? Sa social media? Sa Bumble? Sa ML? Sa laro mo? Galing. Crush na kita, ang galing mo! Ang galing mo gumamit ng Laila. Sabi na ng parin. Ha? Tapos pa kayo, ha? Okay? Yung mga kababaihan, pumili rin kayo na lalaki na inilid kayo sa Panginoon. Pag ang lalaki, hindi ka pinapa-attend ng church, boyfriend mo pa lang, nagkatampuhan kayo, huwag tayo magsimba ngayon. Magtanong ka na doon. Magdalawang isip ka na kahit na nag-church pa yun. Pag nilalayo ka sa Panginoon, ano yun? Red flag. Okay? Red flag yun. Okay, Hebrews 11:24-25. Ano daw yan? Ano sa kanila dyan? By faith, Moses refused to call the son of Pharaoh's daughter. Okay, kasi maganda yung kanyang pundasyon. Okay, masarap na yung buhay ni Moses sa Egypt. Prinsipe siya doon. Lahat ng gusto niyang kainin, makakain niya. Lahat ng gusto niyang puntahan, mapupuntahan niya. Lahat ng gusto niyang tulugan, magagandang mga kwarto, magagandang mga, kahit isang pyramid, pwedeng siya magkaroon kasi Prince of Egypt siya. Kayamanan, kapangyarihan, okay, influence, lahat nandun, nasa kanya na dun eh. Pero, namutawi sa kanya yung pinanggalingan niya. Hindi siya tunay na taga-Ehipto, siya ay Israelita, at meron siyang dapat gampanan. Okay? Kasi nagturo sa kanya nung wala lang. Naisip niya lang yun sa sarili niya. Matalino. Hindi, naitaning sa kanya yun. Sino? Ni Jochebed. Ng tatay niya, ng pamilya niya. Ayan. Saan tayo? 2 Timothy 1:5. The unretained faith that is in thee, in thy grandmother Lois and thy mother Eunice. Sino to? Si Timothy to. Okay? Yan, naitataning, naipapasa yung magandang pananampalataya mula sa iyong grandmother, sa iyong nanay, at sa iyong mga magiging anak. Kung ang curse ng Panginoon to the 4th generation, ganun din siguro, mas matindi pa yung pagpapala ng Panginoon. Okay? Tayo ngayon, kung kayo yung first generation na nakakilala sa Panginoon, you maintain that. I-maintain yun. Okay, baka pagdating ng mga anak niyo, hindi nakilala ang Panginoon, nakaray ko. Okay? Mga magiging nanay. Okay? Kayo yung unang nakakilala sa Panginoon, maintain that. Kasi meron yung epekto sa inyong mga henerasyon. Okay?
Tapat ang Panginoon. Deuteronomy 6:6-7, and thou shalt teach them diligently unto thy children. Okay, ano yon? Yung salita ng Panginoon. Proverbs 1:8, forsake not the law of thy mother. Okay? Huwag niyo i-forsake yung mga panuntunan ng inyong nanay. Hindi yan gagawa yung godly women, hindi yan gagawa ng mga panuntunan na makakasira sa inyo. Okay? Hindi kayo pinapagalitan dahil pinagalitan lang kayo. Tandaan yan. Huwag niyong kausapin yung nanay niyo na parang ano nyo lang, mas mababa pa sa inyo. Sad to say, maraming mga kabataan pagka nakapag-aral, nagkaroon ng mga title, no? Ang nanay nilo-look down. Hindi, nanay, hindi ka naman nakapag-aral. Ang galing ako sa'yo. Tama ba yun? Hindi ka naman magiging gano'n kung wala sa nanay mo eh. Tandaan mo palagi yun. Proverbs 31:26, she openeth her mouth with wisdom. Okay? Mga nanay niya may mga wisdom yan, hindi nyo alam. Okay? Mga simple lang, simpleng luto. Diba? Yung masasarap na luto nila, pinabayaan mo, hindi mo na yung in-acquire. Sayang! Diba? Ang nanay mo napakagaling magluto, tapos nung lumaki ka, hindi ka naman natutong magluto. Simple lang yun ha, luto lang yun. Pero yung mga tamang qualities, no? Pananalangin, pagbabasa ng salita ng Panginoon, pag-a-attend, no? Ang mga babae daw napaka-prayerful. Okay? Salamat sa Panginoon ako, lumaki ako sa nanay na napaka-prayerful. Pinapasalamat ko talaga sa Panginoon mo. Kung hindi siguro, wala ako dito. Okay? Sa Psalms 54:13, all thy children shall be taught of the Lord. Okay? Turuan natin, magkabisa, magbasa ng Bible. Tayo ang pinaka-number 1 na example. Hindi pa kayo nanay, kayo, dapat yan ang inyong ginagawa. Kasi pag naging nanay kayo, you become an example of consistency. Consistent. Ano ibig sabihin nun? Palagi. Unwavering. Hindi pa iba-iba. Unchangeable. Okay? Marami mga problema pagdadaanan natin. Pero kung tayo ay consistent, hindi nagbabago, nagtitiwala sa Panginoon, salamat sa Panginoon. Even a short season of godly influence can shape a lifetime of purpose. Naligtas ka! Okay? Napakalaking difference nun sa hindi ligtas. Okay? Kaya kayo mga magiging nanay, okay? Pinangungunahan ko na kayo. Kayo ang magbahagi ng kaligtasan sa mga anak nyo kasi madalas kayo kung hindi naman ang asawa nyo. Vice versa naman yun. Kayo din mga kalalakihan. Okay? Tayo ang mag-evangelize sa mga magiging anak natin. Hindi pa makakakilala sa ibang tao yan sana. Okay? Sana naman. Pero kung yun ang instant, wala naman tayong problema. Basta ang mahalaga makakilala sa Panginoon. Pero maganda, tayo yung unang nagbahagi ng kaligtasan sa Kanya. Yung mga kapatid nating bata, share na natin ang salita ng Panginoon. Basahan natin ang Bible. Okay? Dahan-dahan, precept by precept, line by line. Okay? Tinataniman natin sila ng mabubuting seed. Ang salita ng Panginoon. Fourth and last point, a mother rewarded by God. God honored Jochebed's faith in a powerful way. Gaano ka-powerful? Yung inalagaan niya ay lumaki at naglingkod sa Panginoon. At yung paglilingkod niya sa Panginoon,
pinalaya niya ang buong Israelita sa Ehipto. Okay? Laki na, ano? Nanay ka, tapos lumaki yung naging pastor yung anak mo, nako. Salamat sa Panginoon. Okay, Exodus 2:9, take this child away and nurse it for me, and I will give thee thy wages. Okay, sabi dyan, take this child away and nurse it for me. Kung ikaw ay nanay, okay, ang expected mo yung anak mo na pinaanod mo sa river ay mamamatay. Tapos, maririnig mo to, take this child away, nurse it for me, and I will give you thy wages. Binayaran pa siya. Okay? Pinaalaga na sa'yo yung napakamahal mong anak. Okay? Pinasahod ka pa. Hindi mo na po problemahin kung ano mang kailangan yan. Okay? Wow! Okay. Pag ang asawa mo nag-entry ka sa'yo ng pera, di ba? Masaya ba yun? Amen. Ito yung pagkain natin. Hindi mo na po problemahin kung anong kakainin natin. Bigay sa'yo yung pera, ang asawa mo. Okay? Hindi tayo magugutom. Meron tayong pera, meron kang mahigaan, naka-aircon ka. May internet ka, ano sa panahon ngayon. Bayad na yung tubig. Ang tutulugan mo malambot. No? Linisin mo lang. Ganun. Okay, tutulugan mo malambot. Okay? Mag-aaral ka, ito yung pera. Meron tayo. Gusto mo mag-aaral, ang course ang gusto mo. Hindi mo na iisipin yun na wala akong pera. Sarap nun, di ba? Ganun nangyari kay Jochebed. Amen. Hindi niya isipin yung pera. Kasi, yung napakamamahal niya, aalagaan pa niya, at bibigyan pa siya ng pera. Sarap nun, di ba? Psalms 126:6-5, they that sow in tears shall reap in joy. Hirap na, iniiyak yun siguro ni Jochebed, no? Yung imagine yan, yung bibitawan mo yung anak mong, hindi mo alam kung paano mo bibitawan yun eh. Di ba? Iniiyak niya yun sa Panginoon. Pero, ang reaping ay may kagalakan. Yun sa Panginoon. Let us not be weary of well-doing. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Okay? Soul winning. Huwag tayong mapagod. Ultimate, yan yung palagi kong kwento sa mga ano. Anong pinaka-the best na pwede mong ibigay sa isang tao? Kaya ulit pa rin, no? Yun ang ano ko mamaya eh. Anong pinaka-the best na pwede mong ibigay sa tao? Sapatos? Hindi. Ano? TV? Cellphone. Cellphone! Kotse. Kotse! Bahay! Basketball court! Basketball court! Ano? Anong pinaka-the best na pwede mong ibigay sa isang tao? I-ring yan. Anong pinaka-the best na pwede mong ibigay sa isang tao? Bible. Maliban sa Bible, yung tinanggap mo ngayon, ano yung pinaka-best? Kaligtasan. Kaligtasan. Yun yung pinaka-the best na pwede mong ibigay sa isang tao. Wala na. Ultimate na. Sukdula na yun. Pag namatay siya sa langit siya pupunta. Di ba? Okay. 1 Corinthians 15:58, your labor in the Lord is not in vain in the Lord. Basahin natin yan, maganda yan. Isa yan sa mga life verses ko kasi nakuha ko yan sa aking dating pastor, sa aking kuya Rene. 1 Corinthians 15:58.
Basahin po natin. Therefore, let's read. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not vain. O nagpapakapagod tayo sa soul winning, kay turo na naman sa mga bata, mga luto na naman, okay? Simba na naman. Wow, ano mga ginagawa natin? Linis. Wow, ginagawa natin para sa Panginoon. Amen. Okay, marami pa kayong training. Okay, kasi hinahanda kayo sa gawain ng Panginoon. Okay, kasi yung ating pagpapagal sa Panginoon ay hindi mawawalang kabuluhan. Matthew 6:4, thy Father shall reward thee openly. Ano yung reward ng Panginoon? Limitless. Openly. Bukas palad. Reward ng. Kundi man dito sa lupa, napakarami sa langit. Okay? Hindi ka mawawalan doon. Lalakaran nga natin itong ginto eh. Amen. Magkano ang ginto ngayon? Ang 1 gramo ng ginto, 9,000 yata. O 8,000 to 9,000. Ano yung kano kalaki yung gramo? Makita ka na pinakamalit na bako. Panahon natin ngayon ha. Yung lalakaran natin sa ginto. Tinatadyak-tadyakan mo ng 8,000, 9,000. Ilang sapatos yun na rin. Now, that, okay. Proverbs 31:28, her children raise up and call her blessed. Okay? Mapalad. Yung mga babae na lingkod ng Diyos, mga babaeng nanay ng Diyos, mga babaeng nanay, hindi lang ng Diyos, ay yung babaeng nanay para sa Diyos. Mapapalad daw. Gusto niyo bang matawag na mapalad? Blessed. Psalms 128, 1-2, blessed is everyone that feareth the Lord. James 1:12, blessed is the man that endureth temptation. Revelations 22:12, my reward is with me. Hindi makawalang kapuluhan. Mga nanay, gaya natin si Josabel. Hindi na walang kabuluhan ang kanyang pagpapagal, ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. Okay? God sees every sacrifice a mother makes. And He rewards faithfully. Okay? Conclusion, perpetual. Jochebed shows us faith over fear. Surrender over control. Influence over circumstances. Or circumstance. Reward through obedience. Challenges. Nakailang oras na ba ako? 1 hour and 3 minutes. Mothers, trust God even when life feels uncertain. Give your children fully to Him. Teach them truth while you can. Okay? Huwag tayong mahirap. Okay? Pabasahin ng mga bata ang salita ng Panginoon. Believe God is working even when you cannot see it. Hindi nagbabago. Yung wala namang pagbabago, kala mo lang yung paunti-unti. Nagbabago yan. Binabago ng Panginoon yung puso niya, mga anak natin. Hindi po ako ganun kabait na anak. Makulit pa ako sa makulit. Kita niyo Jared, times 2 pa ako niyan. Okay? Hindi ako nagpapaalam sa nanay ko, nagbabay ko, na-disgrasya ako to. Sulat-sulat yun. Pilay ang kamay ko. Ganyan po ako ulit.
Pero sa biyaya ng Panginoon, binabago ako ng Panginoon. Dahan. Hindi mabilis. Hindi nga yung pagkatulog lang yan. Santo na kagaya gano'n. Maglahat yan. Okay. Children! Respect them. Okay? Nakita niyo kung gaano kayo kamahal ng nanay niyo. Minsan hindi niya nararamdaman pero at the back end, mahal kayo ng nanay niyo. Kung hindi niyo man nakikita ngayon ng nanay niyo, hindi niyo siya kasama. Alam niyo, nanay yun. Hindi kayo makakalimutan yun. Okay? Respetuhin niyo sila. Paano kayo makipag-usap sa mga magulang niyo? How do you talk? Paano kayo makipag-usap? Makipag-converse? Paano niyo kinakausap sila? Pag sinabihan kami, rebut ka na kagad. Okay? Hindi perfecto yung nanay natin. Alam natin yun. Pero kailangan nila ng respeto. Okay? Trust them, magtiwala tayo. Minsan hindi natin alam kung ano yung ways nila. Pero hindi naman ang mga babaeng mga nanay ng Diyos, mga nanay na may takot sa Diyos, hindi kanyang papagawin ng isang bagay na ikakapahamak mo. Okay? Pag inutusan ka niyan, sundin mo. May panahon na hindi na yan mag-uutos sa'yo. Okay? Patay na yun. Okay? Saka mo malang ma-appreciate yung nanay mo pag patay na. Bibigyan mo ngayon ng bulaklak. Okay? Honor them. Okay? Pag lumaki na kayo, nandun na kayo sa status kung saan pinagpala na kayo ng Panginoon. Sana huwag niyo naman kalimutan ng inyong mga magulang. Lalong-lalo na ang nanay niyo. Kahit hindi ganun, hindi siya ganun ka-perfect na nanay. Honor them. Yan ang unang utos na may promise. Okay. Pray for them. Ipanalangin natin sila. Hindi madali ang kanilang pinagdadaanan. Okay. May mga laban yun na hindi mo alam na ganun pala yung pinagdaanan niya, yung kinalaban niya, sinagupa niya sa buhay. Okay. Respetuhin niya sila. Mahalin sila. Okay, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat pong muli sa umagang ito, Ama. Salamat, Ama, sa pagpapaalala sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Jochebed, Panginoon. Tiwala sa iyo, Panginoon. Hindi man lang siya in the mainstream, no, sa kwento, Panginoon, wala siya doon sa Exodus 2. Ang pangalan niya hindi nakalathala doon. Pero salamat, Panginoon. Nakita namin, as we go to the Bible, Panginoon, binibigyan niyo ng mga pangalan, Panginoon, yung mga tao na nagtitiwala sa inyo. Salamat, Panginoon, sa kanyang buhay, Panginoon, hanggang sa panahon na yun, Panginoon. Nakukuha na namin ito ng aral at example, Panginoon, kung paano kami bilang nanay, Panginoon, may itungo at bilang impluensya sa aming mga anak. Ganun, Panginoon, bilang mga anak, Panginoon, bigyan namin respeto, pagmamahal, Panginoon, ang aming mga magulang, lalo na ang aming nanay. Ganun din ang aming mga tatay. Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagpapaalala mo ng inyong mga salita. Panginoon, balanse, Panginoon, kayo. Panginoon. Salamat, Panginoon, kayo ang unang naging magulang sa amin. Salamat mong muli, Panginoon, sa ganitong paraan. Tinataas namin, Panginoon, ang aming napag-aaralan sa inyong sa pangalan ng Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.